Brad Peter, buti nakita ni Bro Angel. Sige, Bro Peter, pa-unmute. Yan. So, anong katanungan? Nagbukas pa talaga siya ng kamera. Okay, sige bro, anong katanungan bro? Thank you, Brother Jondre. First time ako Hmm. nakapasok. Oy, welcome sa punto por punto. Welcome. Testimoniate ngayon. Oh, yan. Sige, Bro Jando, magtestimony daw siya. Sige bro, bigyan ka namin ng konting panahon hanggat walang nagtestimony ngayon. Sige. Pwede ka mag-testimony, may 1 minuto ka pa. Mhm. Joke Sige, lang, bro. joke lang. Sige bro, tuloy. Kasi dati, malaki kasi natulong ang punto por punto sa akin kasi noon, 18 years ako na para bang ang pamumuhay ko parang tulad ng mga albularyo. Albularyo ako dati. Marami akong pasyente. Tapos, Albularyo ka bro? parang ganon. Na nanggagamot ka? Nanggagamot ako. Tapos, ang paborito kong ginagamot noon, yun talaga yung may mga sanib. Yung mga sanib, yun ang Ooh. kami. Tapos, akala ko yung kakayahan ko na mga gamot, akala ko galing sa Panginoon. Pero nang nalaman ko dito sa punto por punto, nakikinig ako, tapos marami akong nakikita na mali palang itong akin kasi marami ako dito. Kaya nga malaking mga almost 1 year na siguro na-renounce ko na yung lahat at na-confessal ko na. Tapos ang buong pamilya namin, hinikayat ko na iwanan na yung mga dating gawin namin na marami talaga mga occultism mga ginagawa namin. Tapos gumagawa kami ng langis para panggamot ng mga may sakit. Pero hindi naman na-bless sa simbahan. Ang nag-bless sa amin, nakwento ko ng dati, kung naalala pa ni Barjando, naka-video call ako sa kanya. Yung pinakahid namin, yung sinasapian ng Santo Niño daw siya. Marinig ka ba ako diyan, brother? Yes, naririnig ka bro. Bro, Continue patuloy bro. lang bro, patuloy lang. Ganda ng testimony mo. Go ahead. Oh. Tapos, ang paniwala namin noon na yung babae na sinapian ng Santo Niño, ang paniwala namin na totoong Diyos yan kasi Santo Niño na pumasok sa kanya. Tapos, pag pumasok ng Santo Niño sa katawan niya, usap kami. Tapos, tuturuan kanya na kung paano manggamot. May ibibigay sa iyo ng mga prayer na yun lang gagamitin mo pag mayroong tutulungan. Tapos, mapisa naman. Tapos, para ma-deceive ka talaga kasi doon sa pinupuntahan namin, nagro-rosaryo din kami. Magrosaryo kami, buong gabi kami magrosaryo. Tatapusin naman yan ng 20 misteryo, ubusin naman yan lahat. Tapos, pagtapos ng rosaryo, yung babae na sinasapian ng Santo Niño, mag-iibang boses na yun. Kung minsan, parang natutulog na siya, tapos ang nag-iiba ng boses, bata na talaga ang magsasalita. Tapos maamis ka talaga, maniwala ka talaga na miracle yun kasi ang tao na minsan ba hindi pala nakapunta doon, makilala niya agad kung sinong pangalan, taga saan, anong sakit, malalaman niya. So paniwala kami noon na yung paniwalaan namin na Santo Niño siya. Pero nang marinig ko to kay Father Darwin na hindi pala totoo na ang Holy Spirit or ang mga santo ay papasok sa katawan ng tao na sino-sino lang. Tapos dito ako naka-interest, pinapalo ko lahat yung mga talk ni Father Darwin. At kay Father Darwin, doon ko nalalaman na mayroon pala sa CCC, sa Catechism ng Catholic Church, na all forms of divination is to be rejected. Katapos noon, parang unti-unti naman, parang process naman ang conversion ko, hindi naman talaga biglaan. Inaral ko talaga.
Tapos na bumalik ako doon, nag-observe ako. Tapos doon ko nakikita na occultism talaga. Marami kaming mga habak na ginagamit namin. Tapos protection daw 'yan. Tapos ako mismo gumagawa ng mga habak para sa mga pasyente ko kay protection daw 'yun. At talaga may power talaga yung mga ginagawa kong habak. Kasi pag nandoon sa kanila, parang nasa baywang nila, pag mayroon daw mga masamang elemento, ang yung langis ano nang anong tawag sa Tagalog na magbukal-bukal ba? Magbukal-bukal o kung anong tawag diyan para indikasyon na may mga masamang elemento sa paligid. Pero sa unti-unti, marami akong natulungan ng mga tao na ginamot ko talaga. Ang kondisyon, mag-prayer sila, mag-rosaryo sila, tapos gumagaling sila. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit ang mga pasyente na gumagaling mula sa aming panggagamot, parang nag-iba ang ugali nila tapos na gumaling sila. Hindi naman sila para simba, tapos parang ang puso nila, parang ang layo-layo pa rin sa Panginoon. Tapos doon ako nagtaka, kung sa Panginoon na ito talaga, bakit yung mga tao na tinulungan namin, hindi naman totoong nagbabago, mas lalo pa lang sumasama. So, sa tuloy ko na pakikinig sa punto por punto, doon ko na-realize na parang inibala ng demonyo ang atake nila, pero ang punto pala ng demonyo o kung ang pinaka-purpose niya talaga is ilayo kanya sa Panginoon. Kaya nag-decide ako, nagpunta ako sa pare namin, kinukwento ko ito lahat, tapos pumayag naman pare na i-renounce ko lahat, pati yung marami ko ditong mga anting-anting, mga mangis o mga orasyon na ang dami-dami noon. Kasi namana ko pa yon sa mga magulang ko, mga may nalalaman din tungkol sa panggagamot. Tapos parang minana ko yan lahat. Tapos ang nadagdagan pa yung napuntahan namin na parang occultism, yung sinasapian ng Santo Niño. Sila Santo Niño puno. Pero sa aming pamilya ngayon, unti-unti lang na bago, unti-unti nang wala na yung mga dati namin ginagawa, yung orasyon, i-renounce namin yung lahat. Tapos feeling ko talaga malaki ang kaibahan noon may marami pa akong ganyan. Ngayon na wala na lahat, tapos ang devotion na lang sa simbahan, yung rosaryo, yun ang ginagamit ko. Parang ibang-iba talaga. Ngayon, pag mag-rosaryo ako, focus na focus. Noong una, nagtataka ako, parang ang bigat-bigat ng katawan ko, tapos hindi ko makatapos ng rosaryo, na hindi ako makatulog sa gitna ng rosaryo. Tapos bigla akong magising na hindi ko malaman kung saang misteryo na ako. Pero ngayon, pagkatapos ng na-renounce ko lahat yung mga tawag doon, mga orasyon, mga anting-anting, na-surrender ko na lahat yun, malaki talaga ang pagbabago. So, isa sa inspiration ko ang palagi kong pagsunod sa punto por punto at saka sa mga talk ni Father Darwin. So, sa talk ni Father Darwin doon sa San Carlos, nakapunta ako, at saka sa Dumaguete, nakapunta ako. At tapos yung parang buong purok dito sa amin, unti-unti ko nang sinasabihan na yung pinupuntahan namin doon na occultism pala yun, hindi pala totoong galing sa Diyos yung Santo Niño nagpapasok doon. Kasi ang papasok na Santo Niño sa katawan ng babae na pinupuntahan namin, Santo Niño di Palaboy daw siya. Tapos doon ko nalalaman na wala naman palang ibang Santo Niño, isa lang, kasi si Kristo naman yun eh. Tapos wala namang approve sa ating simbahan na may palaboy, may diswerte, na lahat yan, papasok yan sa babae na yan. Pag papasok si palaboy, iba ang karakter. Pag papasok si swerte, iba naman ang karakter. Pero Santo Niño pa rin yun. So, pag wala ka talagang alam, maniwala ka talaga na galing sa Diyos yun. Pero pag may alam ka,
doon mo malalaman na ang tao pala dinideceive na. Marami ng tao dito na deceive. Pero nagpasalamat ako sa Diyos kasi ilang buwan na yung ang month of the Holy Rosary, naglibot kami sa lahat ng mga bahay, nagro-rosaryo kami. Tapos bawat bahay na mapuntahan namin, kinakatekais namin, sinishare namin yung mga video ni Father Darwin, yung mga video sa punto por punto. Pero unti-unti naman silang naliwanagan. Tapos ang dami doon dito sa amin, yung mga Santo Niño ba na di-approve, mga Santo Niño di Palaboy, di Suerte, marami ito sa amin. Kasi yun ang pinopromote ng pinupuntahan namin na Santo Niño na ito doon sinasapian ng Santo Niño, yun ang pinopromote ng mga image. Tapos nalalaman namin na hindi pala approve sa simbahan yung mga Santo Niño na yun. Siguro, pag mag-schedule ang pare namin dito, by next week o by next month, siguro mga isang kasya ko sa isang sasakyan ng mga Santo Niño ang isusurrender namin sa parokya. So, yun lang ang improvement dito sa amin. Tapos ang mga tao dito, unti-unti na-aware na sila tungkol sa mga occultism. Pero, ang isa kong problema, Brother John ngayon, may isa akong kapatid doon, nandyan siya sa Cebu. Albularyo talaga yun. Siya, yung manghuhula. Tapos, hindi siya maniwala sa sinabi namin tungkol ang turo ng simbahan. Hindi siya naniwala kasi sabi niya ang kapangyarihan daw niya ay galing naman sa Diyos. At minsan pa nga parang nakuan kami sa kanya kasi nagsabi na siya sa amin na ang kapangyarihan niya ngayon ay kapantay na sa Diyos. So bigla kaming kasi alam naman namin na wala naman talagang tao makapantay sa Diyos, kahit ang mga anghel wala namang makapantay sa Diyos. Tapos may condition siya sa akin, ngayong December uuwi siya dito sa amin. Tapos ang sabi niya, yung mga paraphernalias na ginagamit sa paghula, sabi niya, kung totoo yung Father Darwin mo, yung totoo yung sinasabi ng simbahan, yung mga ginagamit ko sa panghuhula, kunya ko mabuhusan ko daw ng holy water. Pagkatapos, mabuhusan ko ng holy water daw, pag hindi na daw gumalaw yun, kasi gumagalaw yun pag tinanong niya, pag hindi na daw gumagalaw yun, itatapon niya. So, ano po ang hingi po ko sa inyo ng advice sa mga brother kung ano po ang gagawin ko sa kapatid namin ito na hanggang ngayon hindi pa siya naka-convert, hindi pa talaga naniwala sa yung mga paraan na ginagamit ng simbahan. Brother Angel, pakisagot yung tanong. Yes, ang pinakamahalagang unang-una, ipag-pray mo po muna siya, no? And then pangalawa, sana if may chance ibigay mo yung mga napakarami na niyan po, no, tungkol diyan sa mga albularyo natin ng mga topic ni Father Darwin. So sabihin mo na sana mapakinggan niya lang muna yan kasi kung ikaw ang magsasabi, minsan sa kapatid kasi hindi masyado maniniwala yan unless mapakinggan nila yung may authority. Kagaya mo, nakapakinig ka sa punto por punto, no, na kay Father Darwin, which is the authority of the church, tapos exorcist priest pa siya, madali ka napaniwala. So, ang pinakamaganda dyan, sige bro, pag kausap mo, kaya kahit naman i-send mo lang sa messenger yan pakiusap, kapatid, kung ano mang pangalan ni kapatid, o kuya, o eto lang para maano mo. Tingnan mo yung mga napakarami yan, hindi naman mahaba Tingnan mo sa punto por punto, live, ipindutin mo yung punto por punto channel, tapos may live doon o videos. Tingnan mo doon at tingnan mo, mag-check ka ng isang topic niya na tungkol sa albularyo. So, and then isend mo sa messenger sa kanya, ayan ang paliwanag ng simbahan. And then next time mas maganda po, pasok ka uli kapag nandiyan si Brother Wendell din. And then mag-ask ka dun sa sinasabi mo tungkol dun sa challenge, para nagcha-challenge siya, no? Anuin mo ng holy water kung talagang mawawalan ng visa, no? So later on anuin mo si ngayon, ang first step mo muna, let's pray for him.
And then, sana ma-convince mo na manood siya tumingin ka sa mga video ni Father Darwin about albularyo. And then, napakarami naman yan no? May maiksi lang yan, may 20 minutes, may maiksi lang yan, anuin mo kamo. Kapag hindi, ayan, mayroon tayong chance dito, pasok ka uli sa Martes, kausapin natin si Bro Wendell about dyan tungkol sa challenge niya. Baka yun ang gusto niya kasi, yung challenge na yun, pero dapat ang magturo sa'yo, yung authority, yan, yung mga marunong sa ganyan, spiritual warfare, si Bro Wendell po later. So, unang steps, ipag-pray natin siya, at sana mapanood niya, kumuha ka sa Punto por Punto channel tungkol albularyo, and later on, next step natin, yung challenge niya sa'yo, itatanong natin kay Bro Wendell, bro. Mas maganda kung makapunta yan dito at makapakinig ng katikisem. At pagkatapos, painumin natin ng Holy Exercise Oil. Ah, Maganda may doon. sinasabi pa siya sa akin, na yan, nalalaman niya daw na ang kapangyarihan daw ni Father Darwin ay 70% lang, ang sa kanya, sabi Sige. niya na 90%. Iano mo yan dito, bro. Papuntahin mo yan dito. Ipaharap mo yan kay Father Darwin. Tapos, makinig siya ng katikisem. Tapos ipaharap mo siya. Aminin niya sa harapan ni Father Darwin na isa siyang albularyo na may kapangyarihan ng Diyos ng 100%. Yan. Oo, Tapos, yan. natin yan ng Holy and Exercised Oil. Para magkaalaman. Kasi kung talagang sa Diyos yan, hindi niya kokontrahin yung pare, bro. Hindi niya kokontrahin. Hindi siya magyayabang. Yung ganyang uri ng pagyayabang, hindi na sa Diyos yan eh. Ha? Hindi na sa Diyos yung ganyang uri pagyayabang. Kaya kung gusto niya talaga na magipagsubukan, much better na punta siya rito, makinig siya ng katikisem, tapos ipaunawa sa kanya yung about sa occultism, at kung sakali na gusto niyang magtanong, makipagdebate siya sa mga deliverance minister dito na nag-handle ng katikisem, pwede rin. Pwede rin siya makipagtalakayan kung gusto niya. At doon naman sa pwede rin siya painumin muna ng Holy Exercised Oil bago siya umuwi. Yun lang. Baka Sige, bro, mag-react sige. naman yun, bro. Maganda nga ba Diligio kung mag-react eh. Hindi, Kasi malayo ba sa inyo yung kapatid mo, bro? Ha? Masyado siya paniwala sa kapangyarihan niya. Sabi ko sa kanya, bro, nanggaling na ako doon. Ang ginagawa mo, ginagawa ako rin noon. Kasi, yun palang, parang nung una, bro, para totoo talagang may psychic ability ako kasi ang mga bagay na hindi pa nangyayari, parang makikita ko na, tapos mangyayari talaga. Yun nga, yung palang yabang niya, hindi na sa Diyos yun kasi hindi naman mayabang si Kristo at ang mga apostoles eh. Sinong santo ang kilala mo mayabang? Di ba wala? Yung yabang niya, hindi na sa Diyos yun. Paano bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang isang taong mayabang? Kaya mas maganda, para siya makaunawa talaga ng lahat, puntahin mo yan dito at makapakinig siya ng katikisem para alam niya yung mga, kung meron siya mga katanungan, itanong niya. Go ahead. Welcome siya rito. Pagkatapos, painumin natin siya ng Holy and Exercised Oil. Yun lang, bro. Isa pa problema ngayon, bro, kasi yung asawa niya ngayon, pangalawang asawa niya yon, live-in sila, hindi sila kasal sa pare. Amo? So isa pa siguro, hindi pa sila Paano kasal sa siya pare. nagkaroon ng kapangyarihan ng Diyos na 100%? Live-in siya. Doon pa nga lang questionable na eh. Doon pa lang bro, questionable na siya doon bro. Paano siya magkaroon ng ang Diyos magbibigay ng kapangyarihan sa isang taong live-in? Yun pa lang. Much better. Yun nga. Gusto niya palang magipagsubukan, pupuntahin mo siya rito, makinig siya ng katikisem para malaman niya yung kung ano talaga ang mga tungkol sa occultismo, mabigyan siya ng kaalaman. Pagkatapos, painumin natin siya ng Holy Exercised Oil. Yun lang bro. So sana bro, ma-convince ko siya. Matagal ako may plano na makapunta doon eh. Tapos, hinihintay ko na lang yung
rekomendasyon ni Father namin dito saka yung bishop namin. Kasi mayroon naman kaming pare dito na pampalang ng wala pa kaming exorcist na priest dito sa amin sa Diocese of Cabancalan. Pero ang si bishop mayroon na siyang i-appoint pero hindi pa. Yun. At saka videohan natin para may ebidensya. Pakilala mo, Sige bro. kilala mo lang na siya yan, tapos videohan natin para may dokumento. Kung sakali mag-react siya, tanungin natin, ayan. So, kung sakali lang, hindi ko sasabi na magre-react talaga, kung sakali lang, no? Mas maganda. Para yan yung isang isa namin pasyente na, manggagamot din, ganun din sinasabi niya, Padre, ano ka ba? Merong akong patron, si San Vicente Ferrer. Tapos, meron ba kaming kapilya? Sasabihin mo na hindi sa Diyos ito? Yun, nag-publish siya ng sakramenta. Sabi ba David, inumin mo lang yung oil. Pagkagabi, yun na, nag-react na. Nagbalik rito, pero hindi na siya nakipaglaban. Nag-undergo na siya ng deliverance session. Nag-undergo na siya ng deliverance session, bro. Kasi bro, parang naawa ako yung sa kapatid ko tapos parang siradong siya, hindi siya makikinig sa amin. Pero naawa ako talaga pag maganyan siya kasi ayaw ko naman nga maging ganyan siya na kapatid namin yan. Gusto ko sana nga kung ano yung naintindihan at nalalaman namin, gusto ko sanang maintindihan niya rin. Nakapakadelikado minsan ang bata niya na babae, pangalawa niyang anak, parang possess yan, na-possess, tapos hindi naman siya naniwala na possess. Sabi niya, may problema lang, dinala nila sa doktor. Pati yung bata, ipadala mo rito yung bata. Sige bro, susubukan ko na i-convince siya ngayong December, uwi siya talaga dito sa amin. Bakit nasa siya ngayon, bro? Nandun siya sa Cebu bro, nandun siya sa Cordoba, San Miguel, Cordoba, Cebu. Cordoba, nasaan ka? Nandito ako sa Negros ngayon, Negros Occidental. Ang diocese namin is Cabancalan. So, mas malapit siya sa Bohol. Mas malapit siya kaysa Cebu siya Papuntahin mo siya sa Bohol. Paatin mo siya sa ang open sa Office of Exorcism ay Huwebes hanggang Linggo. Dapat 6:00 ng umaga nandito na para maka-attend siya ng full catechism. Meron pa yung visual catechism bago magsimula ang actual catechism, no? Ang ituturo sa catechism is all about occultism. Occultism, yung mga pamahiin, yung mga about demonic possession, demonic oppression, obsession, infestation, ituturo yun lahat. At saka paano gamitin yung deliverance handbook. Ituturo lahat yon. So kung meron siyang katanungan, pwede siyang magtanong, open for mga CFD yung mga deliverance minister, sanay yung sa pagkikipagdebate. Tapos bro, huling tanong ko bro, ano ang mangyari sa mga kasamahan namin doon na patuloy pa rin na naniniwala yung sinasapian ng Santo Niño? Anong mangyari sa kanila bro? Contaminated talaga bro. Ang grasya ng Panginoon ay mabablock. Hindi makakapasok. Kung babasahin natin yung sa handbook ni Father Sikia, ang sabi niya kapag ang tao patuloy sa paggamit ng okultismo, mabablock yung grasya ng Panginoon. Saan ko ba nabasa yun? Tingnan ko lang dito ha. Sabi dito sa page 10 ng Deliverance Handbook of Deliverance Prayers, ito sa aklat na ito sa page 10, itong sinasabi, when paganism and the occult contaminate the faith, the relationship with God is blocked and we can end up saying to ourselves that God is not interested in us personally and as a nation. This is because His blessings and protection, just like with the Israelites of old, would not be able to fully enter into our lives. Tingnan mo yung ugali niya. Kitang-kita naman sa ugali niya yung yabang na meron siya, yung hangin na meron siya,
Halata naman hindi sa Diyos yun. Yung pakikipag-live-in niya, akalain mo nagkaroon ng kapangyarihan ng Diyos, live-in? Laking question yan, bro. Mortal sin yan. Tapos, may kapangyarihan ng Diyos na 100%? Ano yan? Questionable masyado. Bro, nung ikaw nag-ano ka, sa pakikinig mo lang din muna, di ba? Tama? Opo. Ayun, pero na-convince ka, tama? Oh, na-convince ako. Pero ang pagka-convince ko, hindi naman biglaan. Parang Yes. unti-unti. Oh, inaaral ko na talaga inaaral ko. Tapos, nalalaman ko na piki talaga. Hindi pala totoo yun. Pero naniwala ako 18 years ako naniwala. Since 2005 ako nagsimula doon. Naka-renounce ako nung January lang. So, habang naghihintay ka na or convincing mo siyang to ano, why don't you just introduce mo muna yung video? Introduce mo muna sa kanya, isend mo muna yung mga video ni Father Darwin. Kagaya nangyari sa'yo, na-introduce yun. And then, naging interesado ka, tama? So, na naging interesado Opo. ka, nag-search. Pwede rin niyang gawin yon. And then, pag gusto niyang i-challenge naman ngayon, kung totoo si Father Darwin, malapit siya sa Cebu, sabihin mo, o yan, narinig mo na. Gusto mong i-challenge kung totoo si Father Darwin, mas malapit ka sa Bohol, puntahan mo siya dyan. But first steps mo, ibigay mo rin yung video, makakatulong yan, kagaya nangyari sa'yo, baka sakali, no? Only God knows, sana, let's pray, makonvince sa video. And then, pag hindi siya na-convince, tuloy-tuloy lang ang communication nyo para hindi siya mawala. And then, yun na. Gusto mo ba subukan si Father Darwin? Mas malapit. Nandyan lang yan. Mayroon silang Office of Exorcism dyan. Mayroon siyang araw dyan na pwede siyang bisitahin. Gusto mo bang i-challenge? But for now, bro, habang naghihintay kang dun sa ano, pwede ka muna magbigay mo ng video to introduce kung sino ba si Father Darwin. Para magkaroon lang siya ng idea. Malay mo, agad-agad, no? Instant, di natin alam. Kalagay mo, bro. So, sige lang bro, magdasal din kami para sa kanya. Yes, pray for Kasi yung mama ko, na-convince ko na yung mama ko, tapos si mama ko naka-renounce na yan. Tapos palagi niyang tinatawagan na para bang gusto niya si mama maniwala sa kanyang mga sinasabi na kaya daw niya na ang yung mga bad spirit kaya daw niyang gawing abo. Paano maging abo yung espiritu? Espiritu kasi yung hindi naman bagay yun na pwedeng abuhin. Ganyan talaga, may kapangyarihan sa daw na kaya niyang gawing abo yung mga evil spirit. Ano yan ang sabi niya. Malakas na ano niya, bro. So yun, so umpisan mo muna, i-send mo sa kanya sa messenger mo lang, pwede naman yun mga video ni Father Darwin. And then let's pray for him. And then later on ma-convince mo sana makita sila ni Father Darwin para pagpapatunay. Mas maganda yung ano ni Bro Jando kung talagang makukonvince mo agad-agad doon na mapunta kay Father Darwin. That's the best. Pero for now, send mo yung mga video ni Father Darwin. Subukan mo, kapatid. Sige bro, thank you bro. Thank you sana bro, yun talaga yung pinipray ko bro na sana yung kapatid namin ma-convince talaga sa teaching ng simbahan kasi Katoliko naman yun, nagsimba naman yun. Kaso lang para bang hindi ila full siya kasi parang pinipili lang niya pinapaniwalaan ng simbahan, hindi buo. Para may sariling mundo. Para makasabi ko na kung hindi tayo gagawa tayo ng sarili nating doktrina, matulad tayo kay Senior Aguila dyan. Anong pangalan niya, bro? Full name niya? Pangalan niya bro is Venerando Plagero. Ano yun? Brenerando? Venerando Plagero. Bradjero? Plagero. Son G. Plagero. Bladjero po. Sige po, isama po natin siya sa prayer. Baka sakaling kasi marami yung maapektuhan yan. Buong pamilya, pati mga ginagamot niya, maraming maapektuhan dyan po. So let's keep praying for him at sana mapanood niyo muna yung video and then sana ma-convince siyang makapunta dyan sa Bohol. Yun po kapatid, salamat.
Salamat bro. Salamat sa inyo lahat. Na nagagalak kasi ako na nakapasok ako dito at nakapag-share sa inyo kasi gabi-gabi nakakatulog. Tapos yung mga video ni Father Darwin, palagi kong inuulit yan na pinanood. Laking tulong talaga. Okay, thank you bro. Ganda ng testimony mo na inilabas mo ngayon. Okay, so sa ating mga kasamahan dito na andito ngayon sa sa Zoom. Thank you, Brother Peter. Thank you, Vlad. thank you mga brothers. Okay, So, thank you sa'yo. Father Darwin.